responsableng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang narito. Yan ang diwa ng Kongreso. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan Ay pupunta sa bulsa namin. at makarating sa tunay Batas na handa siyang ipakita o handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Wala na, na-doktor na. Tagal hindi lumabas eh. Na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O, tagumpay. Masasabi bang matagumpay? O, dapat ibalik ang kanilang mga ninakaw. Yan ang kanilang hiling. Lalong-lalo na ito si Meow Meow Kiko Barsaga. At mamaya, meron kayong makikita. Talaga magugulat tayo. Oo, dahil sa session, no, sa mismong sa kamera, binibidyohan niya yung mga bakulaw at mga dambuhalang balulong, ha. At kanya sinabi na ito ay mga mag. Oo, nako, talagang mawiwindang ka pag makita mo sa balitang ito na, oo, sa mismong magnanakaw. Talaga naman, siguro, ha. Oo, at eto matindi. Itinatanggi pa na sangkot sa anomalya. Si Balulong, what? Ikaw? Ha? Itinatanggi pa. Wala kang alam. Wow. Kwento mo sa pagong. At akalain nyo ba? Oo, sa Davao talagang binida. Yung magandang bus, abroad eh. Parang ito yung nasasakyan ko sa ibang planeta eh. Itong bus na ito talagang napakaganda. Pero ito ay public transport po ng Davao. At meron tayong balita. Maraming natutuwa dito sa Davao, lalong-lalo na yung mga kaibigan nating foreigner. Na napakalinis daw ng Davao. Mga respetado daw ho mga tao. Oo, talaga may pagmamalaki. Sana all, taga Davao. Pag nahiwalay na ang Mindanao at Luzon, baka mag-migrate tayo sa Davao. Mas maganda, respetado kasi ang mga tao sa Davao. Kumpara, masasabi kong oo. Bakit? Kita nyo naman. 'Di ba? Malinis. Walang masyadong krimen. 'Di ba? Yan ang kagandahan. Pero ito, ibalita muna natin ito. Pasok. Mukhang naging matagumpay ang rally ni Kiko Barsaga dahil karamihan na nakatira sa Forbes Park ay nagrereklamo na sa sobrang inis ng Marcos administration, hindi pinapasok ang media sa Ethics Committee hearing na dinaluhan ni Congressman Kiko Barsaga. At ang update sa kanyang hearing, my hearing was already over by the time I arrived. Reporter, but why were you late, sir? Barsaga, we're very busy last night. Reporter, I was just playing games on my computer. Natila isang malaking pang-aasar na naman sa Marcos administration at sa Kamara. Ngunit ayon kay Attorney Neil Abayon, sa mga tingin na unprofessional yung mga ganitong joke, I understand where you're coming from. Ito. Alam nyo, yung mga reporter na yan, kayo dinadaan lang kayo sa, alam nyo yung sinasayko lang kayo ng isang magaling na tao kung saan yung kalidad ng utak nyo. Di ba? Tatanungin mo pa ba kung saan siya naging busy? Ikaw ba naman? Ewan ko sa'yo. Dapat tinanong mo na lang, bakit hindi kayo nakapunta? Okay na yun. Hindi yung tatanungin mo bakit saan ka naging busy. Wow. Kwento mo sa... Ang dami nyong harsh. Hanash, kung ano man tawag doon. Ang dami nyong mga paandar.
Oo. Kaya kayo, iiyak talaga kayo pagdating ng araw. Pag umarangkada na, itong mga, oo, mga pag-uusap patungkol sa pagiging presidente ni VP Sara. Oo, alam nyo kasi itong mga may ilan ba o halos lahat sila? Itong mga stream media. Wala akong sinabi kung anong pangalan Kayo ho mga deporter kayo. Minsan, nagpapakungila lang kayo eh. Kumukuha lang kayo ng simpatya kung talaga bang, oo, tatangkilikin yung mga report nyo eh. Parang lumalabas, ginagawa nyo lang kaming mga, kwento dito, kwento doon, para may masabi lang. Oh. Pero sumatotal, galit sa inyo ang taong bayan. Yan ang katotohanan. Tuloy. However, also remember the essence of the House of Representatives, one of which is the flow of ideas from different walks of life. It is for that reason, kaya hindi lang abogado ang qualified sa Congress kahit na batas ang pinag-uusapan. Dito natin makikita yung mindset ng isang side ng youth considering 27 lang tong si Congressman Barzaga. I'm sure gusto to paluin ng mga senior na congressmans. Pero ganyan talaga eh. Magkaibang generation. Therefore, magkaiba din ang humor and the way of communication. Sa mga hindi pabor, Ito nga eh. Buti nga ito si Kiko Barzaga meow-meow nagsasalita, bumuboses at gumagalaw. Samantala yung iba kahit asar na, walang ginagawa dahil siguro naiisip nila meron silang pagkakalagyan kung sakasakali. Ito aminado si Kiko na yung mga ginagawa niya ay pwedeng mapahamak ang kanyang buhay. Aminado naman siya, 'di ba? Nabasa niyo, napanood niyo naman. Pero ginagawa niya kung ano yung nararapat dahil lugmok na ang bansang Pilipinas. Kung hindi mo gagawin, hindi gagawin, sino ang gagawa? Kaya nga, yung Gen Z, kahit si Manong Chabit, Gen Z na ho ang pag-asa. Kaya nga sabi ni Rizal kayo mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ano pang gagawin? Heads, Ilocos Sur, Government Services Construction Firm and alleged unfinished project. Naku. Sa Ilocos, marami pala. Bakit hindi nyo unahin, yung pag-iimbestiga at pumunta pa sa Davao yung magagaling na mga Andyan lang sa Ilocos eh. Bakit ayaw nyo papasukin ngayon yung investigasyon dyan sa Ilocos? Ano meron? Family of former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion Nako, road yan na. in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017 and it's been allotted 577 million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning, good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds. So they stopped the construction. Nako po. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already. No more funds. We don't have that kind. If that's true, I'm going to go to jail. I just asked the regional director of Region 1 Okay. and Satrap officials. They don't have no more funds for that project. You know, Bakit? Wala na, nadurobo na mga. For sure, nadurobo na. 100 million. Ano nangyari? Diversion road. Parang kulang, Manong Chabit, yung pondo ng diversion road na yan. Kasi meron ako nababalitaan. Yung 15 meters, kaliwat kanan na kalsada, wala pa yung espalto. Kung maningil daw itong mga, itong mga durobo, 15 million. Naku, abangan pa natin. that's fine. We'll finish this right away. All right. Well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas Yes. makaintindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of the Yes. Ganbantay San Ildefonso bypass road. So first of all, Satrap is a construction company that won the bid, just to clarify, and Yes. you own Satrap. You own the Yes, construction. but a long time divest already because when I was the governor, even now we did go back because we let our engineers do all the work.
All right, but at the end of the day, this is They can it's examine input. it. It's easy to examine all, not only that project, all the project of Satram, we are willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satram. Okay, We don't take advantage of any of our project. okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay. Hindi pala diversion, bypass road pala. Naku po. Pinaglaruan ng pera. Ha? Inubos ang kaban. Tapos hindi pa tapos. Eto baka masama nito ini-report na finished project. Accomplished project. Yun ang masaklap. Ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Kunti ka lang, kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or kami ang probinsya? Ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. Ang So ang pondo, tanong ko, sir, ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Tinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka na dyan. Unlike other provinces na paborito nila, malapad na rin pondo. Alright. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi to totoo yan. Magkano yung Portion by portion ang pinabigyan. Exactly. Ayun na, But diba? the total Sabi ko project, sa inyo portion by portion. Kaya meron nag-tip sa akin yan, yung 15 meters, ang single, 15 million. Sanggala naman, Alam nyo, doon kayo magugulat. Ang masaklap pa nun, konting ulan, baku-baku na, wasak agad. Pansinin nyo sa lugar nyo, may ganyan. Inulan kagad, wala na, nabakbak agad na simento. Ang halaga nun, sumatotal, milyon. Isang segment, phase by phase. cost was 727 million? No, mahaba yan, kanya-kanya portion ng ano. Ang nakuha ng satrap, konti lang, naitrabaho na nila. I'm willing to go to jail. All the officials of satrap, jail them kung may kalukuhan nangyari doon. No, It's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. No, the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? I don't know because I'm not there anymore. It's being done by satrap and di ko sila pinapakialaman. Basta sinabi lang, naubos ang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang Okay. tinanong ko lang, bakit di natapos yan ako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are Tinatanong ka mo, you... satrap sa akin daw. Sa amin doon, pero nag-divest na ako. So tinatanong- sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because Kami ang may-ari doon Okay. yan, pero nag-divest na kami lahat. no, who is kami? Because it says records Yun. that Satrap Construction is still part of the Louis Chavez Singson group of companies. Is this Yes, yes. okay? No, So that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% No, of wala Satrap. sila ko, wala na. Wala na. So sino na po may-ari? For mga diversionary tactic itong ginagawa nila. Nako. All right, ayun na. it could be diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? I founded Satrap long time ago. Okay. Dahil kami na ang ano But nung who araw. owns Satrap today? Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Oo. But Ganoon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. okay, so So, konti na lang ang kinikita you're sa saying Satrap. this out in terms of practice. But what do the records show? Kasi what you're saying is in terms of practice, sa kanila na yan, kung anong kitain dyan, sa mga tao mo na yan. Pero Yes. the records still... The record will show na kung anong kinita nila nandun pa rin. They can audit it. But do the records show that Satrap is still under the Louis Chavez Singson group of companies? Wala na kami pangalan. Kung, Wala na. At saka there's nothing wrong kung hindi probinsya yung project.
There's nothing wrong. Nako, ito na. Mukhang si Manong na ho ang binibira. Oo, kasi sa truck daw yung kumpanya na nangontrata eh. Tapos, unfinished project. Tinanong ni Manong Chabet, bakit di natapos? Wala na raw pondo. Aga. Ayan ang lumalabas niyan. Nako. Ayan ang aalamin natin sa susunod na mga balibalita. Pero ito, Vice President Sara Duterte, nilinaw na hindi siya nananawagan mag-resign si Bongit. Bagkus, Oo, konting test-test lang eh. Baka pwede ka na magpa-test. Yun lang sapat na. Pag lumabas sa resulta, sapat na para sa taong bayan. Subukan mo kaya, boss, Abo Manager. Ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanawagang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ito ng Vice Presidente kasunod ng pagtitipo ng ilang nananawagan sa pagbibitiw ng Pangulo sa Makati City nitong linggo. Sa gitna naman niya ng mga kontrobersya sa manumalyang flood control projects at umunay budget insertions. Git ni VP Sara, pointless o walang saysay ang panawagang resignation kay PBBM. Mas mabuti raw kung gawin na lang ng Pangulo ang kanyang trabaho at solusyonan ang katiwalian. May iba raw na hamon ng Vice Presidente sa Pangulo. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. Challenge diba? na siya. Hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Tama. Samantala, may pabirong panawagan naman si Vice President Sara sa media na nagko-cover sa kanya. Ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung Tama, pangit ako. oo. Bakit yung mga kalaban Alam ko? mo, Sara, kahit pangit yung ilalabas nilang pictures patungkol sa'yo, iba pa rin yung karisma mo. Wala sila. Kukulang sila, kukulang. Iba yung yung natural beauty, ika nga. Wag mo silang pansinin. Mga lang yan, mga inggiterang palaka. Di ba? Kayo na. Sige. Sabihin nyo sa akin, mga kasama, kung iahantulad nyo si VP Sara sa isang bagay, ako masasabi ko isang isang mamahaling bulaklak na humahalimuyak. Pero yung mga kalaban ni VP Sara, ihalin tulad nyo sa bagay. Ako isang sabihin ko lang, yung mga kalaban ni VP Sara, kung saan nahalin tulad, sa isang tekla ng kalabaw na nilalangaw sa kabukiran. Kayo, magbigay kayo ng komento nyo at reaksyon. Kung saan nyo hahantulad yung kalaban ni VP Sara. Eto na, dito kayo matutuwa. Si Kong Meow Meow, binira itong mga nakakatuwa, mga kasama. Dito ka matutuwa. Sa loob mismo ng kamera, nagsasalita ito si Bonjing D, si Boji D, yung speaker. Merong banat ito si Kong Kiko Meow Meow Barsaga. Ano ito? Pasok. You know my vlogging speech is speaker. Welcome to the Pusa Dog vlog. Sandro Marcos, Lodi. Kabawat ito na ating tungkulin sa bayan na kailangan lagi natin tanungin sa ating mga sarili. Magkano ang manakaw ko? Magkano? Ako. At kanino ba tayo nag-iikot? Kapanahon ito, kinakalampak na tayo ng ating konsensya. Wala kayong konsensya, mga magnanakaw. Magnanakaw. Mga reformang magpapalumbagin sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Wala kaming tiwala sa inyo, Tungkulin mga natin lahat magnanakaw. na ituwid ang dapat ituwid. Huwag kang matuwid, Si Aquino, ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang nakakagungan, Pagnanakaw. bukas at responsableng pamamalaki ng yaman Responsableng at oportunidad. pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang narito. Yan ang diwa ng Kongreso. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan Ay pupunta sa bulsa namin. at makarating sa tunay Na bulsa ng mga congressman.
Alam namin na binabantayan tayo ng buong sambayanan. Tama lang po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin Di pa kayo natakot, magnanakaw na ulit, ha? at iwala ng ating mga mamamayan. Hello. Tungkulin namin ipakita ng Kamara ay isang tahanan ng may tunay na malasakit at may Tahanan ng mga buhaya. Crocodile Farm. hindi naging madali ang pagpasa ng pambansang budget. Oh, ang dali. May mga pagkakataon nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagtinig. Hindi, puro tulog lang yan. Daming absent. Isa ang ating hangarin, Magnakaw. ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ng bawat magnanakaw. Sa ilalim ng budget na ito, pinugulan natin ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi namin mahal yan. Napakasin ang mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalo-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan. Binigyan namin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. May Ghost classrooms. 1 billion to Oh, 181 billion ghost para sa classrooms. iba't ibang larangan ng edukasyon. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan Di na uso yung ghost flood control. Uso na ngayon ang ghost classrooms. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at mga programang panglipunan. Ang bawat proyekto ay sinuring upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Pupunta ito sa Forbes Park. Bagong Halos tama yung sinasabi ni Kong Meow Meow eh. 'Di ba? Oo. Sa kanila, napupunta sa Forbes Park. Eto maiba tayo. Marami ho kasing congressman, tawag doon, mga bakulaw. Oo, na umuupa ngayon dyan sa Forbes. Bakit kaya gustong-gusto nila yung lugar na yan? Ano? At saka, kung hindi sa Forbes, sa Green Hills, sa North Green Hills, wow! Ang yayaman! Oo, ikala ko ba, distrito nyo. Dapat doon kayo naninirahan. Dito kayo na. Diyos mio, Marimar. Wala na. Kaya tamang-tama, yung sinasabi nito ni Kong Meow Meow. Di ba? Ang pusa, pag nagugutom, maingay. Nagugutom sa ilabas ang katotohanan. Parang gutom na gutom siya, lumantad ang katotohanan patungkol dito sa mga bakulaw na dumudurobo sa kaban ng bayan. Tapos itatanggi mo, sangkot ka sa anomalya. Gusto ko na magmura. Buti na iiwasan natin. Lin, muntik na eh. Tuloy. At bago pong reaksyon ng Malacanang, humarap at sinagot na rin ang mga katanungan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Nako po, Ito pong si yan dating House Speaker Martin Romualdez. Ano daw? Tiniyak rin ng mambabatas na handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Wala na, na-doktor na. Tagal hindi lumabas eh. Naniniwala ba kayo mga kasama? Handa ipakita? Kailan? Ilabas nyo kung gusto nyo ilabas. Oo. At hahalong kayo niya ng mga galing na mga ibang congressman. Meron ka pa, pasumpa-sumpa ka. Pasumpa-sumpa ka pa. Tuloy nyo na lang. TJ Mendoza sa balita. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang itinatago at walang dapat itago sa isyu ng mga anomalyang flood control project. Kaninang umaga, personal na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na nagsisiyasat sa mga anomalyang flood control projects. Isinangkot ng ilang contractors at retired Marine Sergeant Orly Gutesa si Romualdez na nakinabang umano sa flood control projects, kasama ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na si resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Co. I was finally given an opportunity. Nako, tigil-tigilan mo kami.
Puro kayo ganyan, puro kayo paandar. Ngayon, sino ngayon sisisihin nyo? Ikaw ang witness. Starring. Siya ho daw ay magsisilbing witness para dito sa anomalya. At tinatanggi niya, di umano, itinatanggi niya na siya sangkot sa isang bagay na napapag-usapan ngayon sa social media, sa media man. Kasi trending eh. Bakit naging trending? Ubus ang kaba ng bayan. Trending dahil mali-malita per week. Kung sinuma nga, bilyones eh. Pero ayaw niyang, siya yung maging, tawag doon, nasasakdal. Gusto niya siya witness. Sa tulong yan ng kanyang, sandpit. Dahil alam mo naman, siyempre, talaga namang gagawa at gagawa sila ng paraan para mapagtakpan ang ganyang mga bagay, ang ganyang mga usapan. Sino naman ang talo? Alam nyo na, taong bayan. Ganun lang yun. Simplehan lang natin. Taong bayan ang talo dito. Bibi Sara, walang planong kausapin si Bungit-ngit ukol sa lagay ni Digong sa ICC. Pangit nyo magpangalan. Kayong mga stream media kayo. Hindi nyo man lang ginalang, Duterte, Tatay Digong. Wala Lagay ni Digong. Pangit nyo. Buti lang si BP Sara nandito. Kung hindi, dapat BP Sara, wag ka na magpa-interview dito sa mga to eh. Ever, are you willing to talk to the president for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil Good job yan, BP Sara. ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping Tama. ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun eh. At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung host Because country po, there's no going back sa ginawa nila na rendition. ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD. Huwag mo sasabihin ni Europe po ba P, ito? wag. Hindi ko masabi, ma'am. Yeah, nice. Hindi ko masabi kung anong country yun. Dahil Nice. unang-una, hindi siya pinapalabas ng ICC. At kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan yung interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Huwag ka magbibigay ng impormasyon dyan sa mga ganyan, sa mga stream media na yan. Dahil alam mo naman, BP Sara, lahat yan. Palakad ni ano yan. Palakad ni Balulong kasi may share siya dyan sa mga stream media na yan. Iba lang ang walang share. Yung totoong nagbabalita lang. Kaya doon kayo manunood. Tsaka sa YouTube channel ni Kuya Goods, dito sa Ganang Mamayan. Yan lang, SMNI. Diyan lang kayo magtiwala. Pero sa iba, Diyos mio marimar, wag na ho. Pero meron akong good news sa inyo. Bakit hindi binabalita ng mga yung malalaking stream media? Sa Pawan sila eh. Dahil sa Davao, napakaganda ho. Ano ba tawag dito? Ng mga bus. Public bus nila doon. Na pinondohan yan. For sure, pinondohan yan ng gobyerno ng Davao. Sino ba ang nasa Davao? Mga Duterte. Papakita ko sa inyo. Kahit hindi ibalita yan sa mainstream media. Eto, kay Kuya Goods, babalita natin yan. PWD friendly. Dunay ramp o designated seat alang sa PWDs. Dunay CCTV cameras, TV monitors, stop buttons, automated passenger counter, Ganda! bike rack, ug uban pa. Lakip sa pagpalit sa bus units ang gikinahanglan nga fleet management systems alang sa monitoring ug maintenance sa matag bus unit.
Mipalit og napulo ka bus units ang City Government of Davao ubos sa Ganda. Davao Interim Bus Service aron maalibyuhan ang problema sa kakulangon sa pampublikong sakyanan labi na matag peak hours. Sa inisyal nga plano, mubiyahe kini gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Apan pwede kini nga mag-adjust depende sa data nga makuha. Sanglit dunay automated passenger counter ang bus. Diin maihap kung pila ang mga pasahero nga nagasakay. So for these 10 buses, Pasensya na ho kayo dahil hindi lahat ng ating subscribers ay marunong ho magsalita o makaintindi ng pananalita ng taga Davao. Pero siyempre maganda yung balita na ito dahil sampal ito dito sa mga taga Luzon. Ano pinagmamalaki ng taga Luzon? Buti na lang taga-Earth ako, taga Mars ako. Pero kung magkakataon madi-divide na, lipat ako ng Davao. Mas maganda. Ito, bigyan ko kayo ng example. Pag yan na-develop at gustong i-develop, ganda ho ng Davao. Ganda ho ng Mindanao. Bukod sa yaman. Nasaan? Sige, sabihin nyo na sa akin, nasaan yung magandang beaches? Andiyan sa Mindanao. Hindi lang nade-develop. Bakit? Kasi nga, gusto lang dahil pag dinevelop yan, nanakawin na naman ng nanakaw ko. Sino na naman magnanakaw dyan? Pag-i-interesa na naman. Mas maganda lang, wag na lang muna. Pag na-divide na kung sakasakali lang. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, mas maganda yung federalismo . Mas maganda talaga yun. Kung magnakawan sila sa Luzon, ubusin nila sa Luzon. Basta sa Davao, maganda. Tama. Ngayon, namumblema ang buong Pilipinas dahil sa nakawan. Tuloy. this is primarily targeted or to be used for katong peak hours good na nakita sa city government na medyo naikit panginang lanon. It will be free for everybody na pwede makasakay. Talaga? Kaya nangadto sa LTFRB ang mga ruta o ginahulat na lang ang approval ni ini. Nakatakda kini anunsyo sa sunod semana. Tunga-tunga sa Nobyembre, nakatakda na kining mubiyahe. Doon na say mag-onboard ng marshals aron makatabang sa driver sa pag-manage sa mga pasahero. Ang matag sampal ito sa libre ang sakay. Good job, Davaoeños. Napakabuti nyo sa inyo mga nasasakupan. Galing! Sampal ito doon sa gobyerno ng mga bungit-ngit. Sampal ito sa mga taga-Luzon. Ito na. Unti-unti na ho pinagmamalaki ng Davao. Tapos sasabihin nyo magnanakaw ang mga Duterte. Sasabihin nyo kinurap ni BP Sara yung confidential fund. Ito, sampal sa inyo. Kayo, ano yung pagmamalaki nyo? Puros panluloko, puros pang-aapi sa mga Duterte. Yan lang ang kaya nyo. At yung balita ng mali-maleta, magpakasasa kayo dyan. Kaya kung umabot ka sa video ito, hanggang sa muli. Bye-bye. Like and share.